Yo, what's up guys? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit nga bang importanteng makita natin ng malinaw ang progress natin. It doesn't matter kung tungkol man ito sa sarili mong buhay, personal growth, sa negosyo, basta sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kung nafe-feel stuck ka ngayon at nararamdaman mong wala kang progress, di umuusad yung mga ginagawa mo, o wala kang basihan kung umuusad ka ba o paurong, tapusin mo ang video na to dahil dito ko ilalatag ang mga dahilan kung bakit natin nararamdaman yung mga bagay na yon. At the same time, i-share ko rin ang mga advantage kung nakikita natin ng malinaw ang mga progress natin. Ako pala si Kyle, may 3 years accounting experience ako at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggles automation at sa accounting system. Kaya tara, let's go! Pero bago yan, may kikwento muna ako sa inyo. During pandemic at sa post-pandemic, napakahilig kong mag-workout niyan. Napakahilig kong mag-jogging, mag-home workout. Kaya yung katawan ko nun is hindi naman masyadong pumayat ng todo, pero na-maintain ko yung average na katawan. Yung wala pa ring abs, pero hindi rin naman gaano kalaki yung tiyan. Parang typical na katawan lang. So after nung pagka-post pandemic, bumalik na sa trabaho, bumalik na sa pagka-grind, may mga gap na yung pag-workout ko. May gap na yung mga gana ko when it comes sa pag-workout. Hanggang sa to the point na medyo nahirapan na, tinamad na, at nakalimutan na. At nung nag-corporate ako, last year lang yun, mga siguro around bare months, nag-gym kami. Nag-try akong mag 1 month subscription na kasama ko sa katrabaho. And then, ito yung nangyari habang nag-gym ako. Hindi ko maramdaman na nagpa-progress ako. Alam ko namang hindi ganun kabilis, hindi ganun katindi yung magiging impact agad. 1 month subscription lang naman yun eh. Pero sa sobrang inip ko, araw-araw kong tinitimbang sarili ko. Araw-araw kong ini-scale yung sarili ko kung bumibigat ba ako o gumagaan. Nagme-maintain ba o bumibigat. At ang nakikita sa timbangan, kung hindi man siya pabigat, nagme-maintain lang. Never kong na-experience na bumaba timbang ko. Nag-control ako sa kain at hindi ako nag-cardio, weights lang. Yun lang ginagawa ko kasi tamad ako mag-cardio eh. So, habang ginagawa ko yun within 1 month, masaya dahil may mga kasama ka. Nararamdaman mong healthy ka. Pero every time na nagtitimbang ako, nadi-disappoint lang ako. Hindi ko nararamdaman na may kabuluhan pa ba itong ginagawa ko. So, after nung 1 month, wala na akong ganang i-renew yung subscription ko. After nun, hindi na nasundan. Hanggang kanina, fresh na fresh pa. Sobrang sakit ng ulo ko kanina. Sinabi ko sa sarili ko, lalabas ako mamaya, maglalakad ako mamayang hapon. Pupunta ako ng City Hall, maglalakad-lakad lang. Hindi ako magja-jogging, hindi ako mag-workout or lakad lang. Yun lang talaga plano ko para at least makita ko yung nasa paligid at anong update na ng City Hall namin dito sa Tagum. Ito na. Before ako maglakad, nasali pala ako sa community ng Strava. Yung community ng mga runners. Yung application na kapag pinindot mo, start ng jogging mo, tatakbo sila, natatrack yung progress ng pagtakbo nila. Ito na. Nag-install ako nun before ako lumakad. So, nung pagka-install ko, in-explore ko muna siya kung paano siya gamitin. Kung ang ganito para mag-start, kung ano ba, maglalakad ka ba, magra-rides ka ba, magbabay ka ba. Maraming option. Pero ang sinet ko na siya, before ako lumakad, na walking lang. Tapos pagkapunta namin doon, motor ako. Motor kami, kasama ko pala yung kapatid ko nun. Pagka-start ko ng lakad, pinundit ko na. So, pagpindot mo nun, nakikita mo kasi yung timer. Kung ilang seconds, ilang minutes ka na naglalakad, tsaka ilang metro na nalakad mo, ilang kilometers na. At simula nung nakita ko yung ganong interface niya, sinabi ko sa utak ko, magpa 5 kilometer walk lang ako. Maglalakad lang talaga ako. Tamad ako tumakbo kanina. So yun na, time to time chine-check ko siya. Kung ilang kilometers na ba ako, ilang oras na ba. Yung lakad ko, nakita ko kanina average 4.3 kilometer per hour. So sa 5, kung 5 yung goal ko, nasa isip ko, susobra ako ng 1 oras na maglalakad. Walang problema. Maglalakad lang naman ako. Paikot-ikot lang ako. Hanggang umabot ako ng 5 kilometro. Alam nyo ba anong naramdaman ko? Di ko alam kung pumayat ako. Di ako pinagpawisan. Pero grabe yung fulfillment na nakita kong naka 5 kilometers ako. Alam nyo ba ano ang health benefits nang nakapaglakad ka lang ng 5 kilometers sa isang araw? Napakataas. Lupit, lakad lang yan. Pero pag nakapaglakad ka ng 5 kilometers isang araw, healthy ka na. Kaya grabe yung na-feel kong achievement. Nung nakapaglakad lang ako, hindi ako nag-jogging, nag-workout, nagpapawis. Hindi, chill na lakad lang. Hindi nga ako pinagpawisan eh. Chill na lakad lang, 5 kilometers. Grabe yung fulfillment ko. May progress yung buhay ko. At doon ko na-realize na kailangan pala talaga nating makita ang mga progress natin sa buhay natin. Kung hindi man natin nararamdaman, dapat natin yung makita. Di ko alam kung pumayat na ako. Di ko naman goal yun kanina. Pero ito lang alam ko. Nagka 5 kilometers akong maglakad kanina.
at napakasaya. Gusto ko nga maglakad ngayon ulit eh. Kaya doon ko na-appreciate na nung pagkapindot ko ng start, mas na-appreciate ko siya nung pagkapindot ko ng end, na na-hit ko yung goal ko, na na-hit ko yung progress ko, na naka-reach ako ng 5 kilometers na maglakad lang. Simpleng kwento, di ba? Pero napakaraming realization na lumikot sa utak ko. Dahil previous mga days, months, weeks, buryong-buryo ako. Hindi ko alam na paganahin utak ko. Kaya nga, kaka-upload ko lang ulit ng long form. At thank you sa Diyos, pinarealize sa akin. Na sa simpleng paglakad ko lang ng 5 kilometers na naka-Strava, na-realize ko na ganun pala ka-importante. Na nakikita natin ng malinaw ang progress natin sa ating mga buhay. Okay, move forward na tayo. Isa sa mga dahilan kung bakit importanteng nakikita natin ng malinaw ang progress natin ay ang you appreciate the present. Nabanggit ko nga kanina na parang hindi natin nararamdaman na nag-move forward tayo, hindi natin alam kung umuusad ba tayo o nagiging paurong na ba tayo sa buhay. Wala tayong glimpse, wala tayong idea kung ano nang nangyayari sa buhay natin. Ang ginagawa lang natin kung ano ang dapat gawin sa isang araw, nilalagpasan lang natin yung mga pinagdadaanan natin. Pero wala tayong clear picture kung nasa na ba tayo ng parte ng buhay natin. At dyan papasok na kapag naging malinaw ang progress mo sa buhay mo, mas ma-appreciate mo yung ngayon. Kailan ba tayo nagsimula? Bakit ba tayo nagsimula? At nung nagsimula ka, i-compare mo sa anong sitwasyon mo ngayon, napakalayo na ng progress. At hindi mo na-appreciate yun dahil hindi naging malinaw sa'yo kung saan ka ba paparating. Diba? So, anong nangyari sa akin kanina? Malinaw na hanggang 5 kilometers lang ako. Kaya nung na-hit ko yung 5 kilometers ko, kahit na nung sa 3 kilometers ko pa lang, na-appreciate ko ng naka 3 kilometers na pala kung naglalakad ng mumuni-muni dito. Na-appreciate ko yun. At isa yun sa mga importanteng dahilan kung bakit importanteng ng makita ng malinaw yung mga progress natin sa buhay. Na-appreciate natin yung ngayon. Isa yan sa importansya na nakikita natin ng malinaw ang ating progress. Okay, next. Isa sa mga dahilan kung bakit importanteng makita natin ng malinaw ating progress ay ang you become more productive. Kapag nakikita natin kasi yung mga progress natin sa buhay, nakikita natin yung ng malinaw na may nangyayari sa mga ginagawa natin, maliit man yan, sobrang liit, o sobrang laking progress. Pag nakita natin ng malinaw yan, sure ako, especially pag negosyante ka, o athlete, o someone na may ginagawa sa buhay, pag naramdaman mong kahit konti, alam mong nag-progress ka, gaganahan ka, nakaka-addict yan. Kaya kung gusto mong maging productive, linawin mo yung goal mo at trabahuin mong makita ng malinaw o paano mo makita ng malinaw ang progress mo sa buhay. Ikaw nakakaalam ng goal mo, ikaw ang nakakaalam kung paano sukatin, kung ano na bang progress mo ngayon. Isa yan talaga sa effective na paraan para maging productive. Nang nakikita natin ng malinaw kung ano nang nagiging progress natin sa ating mga buhay. Ayos? Okay, next. Isa sa mga dahilan kung bakit importanteng makita natin ng malinaw ang ating mga progress ay ang clear decision making. Kung malinaw na sa atin kung kailan tayo nagsimula, kailan yung dulo nito, kung paurong ka man o pausad, malinaw pa rin sa yung paano magdesisyon. Malinaw sa iyo kung itutuloy mo ba o hindi. Malinaw sa iyo kung ano yung magiging next move mo. Kapag malinaw sa atin yung progress natin sa ating mga buhay, malinaw din kasi yung magiging decision making natin dito. Alam mo kung saan ka patungo, alam mo kung ilalaban mo pa, alam mo sa sarili mo kung ano yung magiging patutunguhan ng mga ginagawa mo. At alam mo yung mararamdaman mo kapag na-reach mo na yung gusto mong makamit. Kaya yung mga negosyante na nakikita ng malinaw kung ano ng mga nagiging progress nila sa kanilang mga negosyo, mas malinaw at akma rin, accurate din ang magiging decision making nila sa kanilang mga negosyo. Kaya sinabi ko na kanina, hindi lang to tungkol sa personal, sa negosyo, o sa spiritual. Sa lahat to ng aspeto ng buhay natin. Kapag naging malinaw sa iyo ang naging progress mo, maliit man yan o malaki, paurong ka man o pausad, basta alam mo ang progress mo, malinaw sa iyo ang magiging desisyon mo sa buhay mo. Kaya nagpapasalamat lang ako sa Diyos na simpleng pa-realize lang sa akin kanina, reminder lang kanina, na yun lang pala ang kailangan, na dapat lang nating trabahuing maging malinaw ang lahat kung saan tayo papunta at saan na ba tayo ngayon. Ayos? Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Sinishare ko to sa inyo dahil pinaniniwalaan kong transparency ang isa sa mga sagot para makita nating malinaw kung ano na bang progress natin sa ating mga buhay, negosyo, personal, pamilya, lahat ng aspeto ng buhay natin, transparency. Na malinaw sa atin, sa ating sarili, malinaw sa ating mga negosyo, malinaw sa ating mga goal, malinaw sa Diyos, malinaw sa tao nakapaligid sa atin, kung ano ba yung gusto natin makamit. At isa yun sa paniniwalaan kong
Pag malinaw yung lahat, alam natin na napaprogress tayo o hindi. At from there, makaka-decide tayo o makakaisip tayo ng mga tamang bagay dahil alam naman natin kung saan tayo papunta talaga. Ang kalaban natin dito, isa lang naman nakikita kong kalaban dito, yung nagre-rely na lang tayo sa nararamdaman. Walang mali sa conviction, walang mali sa emosyon, lahat yan valid. Lahat yan may rason kung ba't nararamdaman natin yung mga bagay na nararamdaman natin. Di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, iba ang magiging likot ng utak nyo, iba ang magiging desisyon nyo kapag hindi lang tayo nakarely sa nararamdaman, but nagre-rely tayo sa kung ano yung nakikita at ano yung tama. At yan ang pinagdidikdikan ko dito, na ang transparency at ang bagay na accurate na tinitingnan natin ay isa yun sa mga dapat nating pagbasihan talaga sa mga magiging desisyon natin sa ating mga buhay. Kaya kung nafe-feel stuck ka man ngayon, kung hindi mo nararamdaman na may progress ka, kalimutan mo muna yan. Ngayon ang araw na i-treat mong nagsimula ka. Isulat mo kung anong status mo ngayon at ano bang gusto mong mangyari o ano bang magiging goal mo in the next month, in the next year, in the next decade. Depende yan sa'yo. Pero sure akong kung ano man yung isusulat mo ngayon, ay siguraduhin mo lang mas better yung kinalalagyan mo sa current status mo ngayon para alam mong nagpa-progress ka ba o hindi. Sama-sama tayong i-track ang mga progress natin sa ating mga buhay, sa ating mga negosyo, sa ating mga spiritual, personal. Kapag naging malinaw sa ating lahat yon, sinasabi ko sa inyo, iba yung impact sa ating mga buhay nun. At trabahuin lang natin na sa kanya-kanya nating preference kung paano natin i-track yung mga progress natin sa kanya-kanya mga buhay. Minsan naman nagsusulat, minsan naman may spreadsheet, minsan naman may system. Depende yan kung anong gusto mong i-track. Sa negosyo ba, sa personal ba, spiritual ba, sa finances ba, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kaya yang lagyan ng progress tracker. At dito ko na muna tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo. Please don't forget na mag-like, mag-comment, mag-share, or mag-message kayo sa akin if may gusto kayong itanong, especially kapag about yan sa accounting tsaka sa automation. Maraming salamat ulit guys. Palaging tanda at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!